I'm your host, I'm your brother, I'm your friend, serving the Lord under the banner of Jesus Word for Soul Church of God members here in Toronto, Canada. Yeah, our pastor is Jesus. I'm serving as a pastor while I'm online. After the service, I'm your brother, I'm your friend, I'm your uncle, I'm your tito, and any address that you can call me, and that's it. Just like Paul. Just like Paul. Okay, so once again, we are Jesus Word for Soul Church of God members here in Toronto, Canada. So, kaya ko lang binanggit yan dahil may mga high school friends tayo dyan noon, mga college students dyan. When I was still at Pangasinan, at ang tawag nila sa akin dyan ay maestro, may ninong. Yan, so marami po silang tawag dyan. Kaya sabi nila, maestro, talagang nagkurso ka pagka-pastor, hindi na maestro tawag ko sa iyo. Sabi ko, ang tawag ay ang paggalang. Kung saan ka maluwag sa paggalang mo, praise the Lord. Okay? So, kung ano man yung pagtawag nyo, kung yan ay may paggalang, purihin ng Diyos. No? So, muli, we are Jesus Word for Soul Church of God members here in Toronto, Canada. And this day, of course, while we are having our love worship, that means magsiservisyo po tayo, kung magsama yung divino servisyo o worship service na kung saan ay ihandog natin sa Diyos. Ihandog natin sa Diyos. Hindi kung kani-kanino. Para sa Kanya. Ang ihandog natin ay yung buhay natin, yung oras natin. Tama? So, yun ang ihandog mo, yun. Hindi yung ihandog mo dahil meron kang bagong damit, kaya ka napunta sa service, kaya bagong make-up ka, bagong kang kulot, bago lahat. Hindi po yun. Kasama din po doon sa paghahanda yan. Kung nakapaghanda ka kahapon, nakapaghanda ka ng Merkules, para doon sa pagtipon, kung yan ang atikain mo, matutuwa po ang Diyos noon. Kasi cleanliness is good and next to godliness. So ano man yung intent mo, ganun po yung mga asawa, di ba yung amoy paksil na kayo? Kaya kailangan din medyo, siyempre, nakilala kayo ng asawa ninyo na babango. Tsaka, ngayon, huwag niyong pabayaan sa ninyo. Mas maganda amoy adobo, amoy paksiw. Hindi kasi mayroon tayong kapatiran dyan ng text sa akin na, Pastor, mayroon bang batas pagtungkol sa mag-asawa? Ay maraming batas tungkol sa mag-asawa. Maraming batas sa Biblia. Kaya, kung mararapatin, reviewin niyo po yung aking collections dyan, yung 2021, 2022, 2018. Nandiyan po yan sa Facebook, mga collections ng ating worship service. Pwede niyo buksan yan. Pag hindi niyo mabuksan, i-text mo lang ako ulit o kaya sa messenger. Kung mayroon kang email address, ipapadala ko sa iyo yung mga pwede mong, pero hindi sabay-sabay, isa-isa, kasi hindi mo ba mapanood lahat yan, kasi minsan may 2 oras, may 1 oras kalahati yung ating broadcast. Kung padala ko sa buong 2018, hindi mo mapanood lahat, isa-isa so gano'n. So muli, Bible time po tayo ngayon. Pasintabig lang po doon sa mga hindi sanay magbukas ng Biblia. Pakiusap ko lang po sa inyo na isulat nyo lang muna yung mga talata, o kaya naman reviewin mo pagkatapos ng live natin, kasi nasa Facebook lang yan, o kaya i-post ko rin na sa YouTube. Pwede nyo hong reviewin para makita kung maigi yung mga talata. Kasi ang diablo ho, iistorbuhin ka rin. Imbis na makarinig ka ng maayos, iistorbuhin ka niya. Dahil alam niya kahinaan mo. Siya hindi mo alam kahinaan niya. Tandaan mo yan. Alam ng diablo kahinaan mo, pero ikaw, hindi mo alam ang kahinaan niya. Kaya nga, nang-iistorbo ka minsan, no? Ay, hindi lang mo ikaw kapatid, siguro mga 16 kayo ng tanong sa akin, paano maiwasan yan? Na
Bakit pag ako'y nakikinig ng salita ng Diyos, maraming istorbo? Yan. Kasi alam niya kahinaan mo. Pero ikaw, hindi mo alam ang kahinaan ni Diablo. Nakuha niyo yan? Eh, gusto ka nga niya, bulagin eh. Pangalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4. Yan po yung talata. Kaya sa Bible time, maniwala ka sa akin, pag mag-umpisa pa lang magbasa, ang dami namang istorbo. Tandaan mo yan. Kaya sabi ko nga siya, huwag ka magbasa sa maraming tao, pumasok ka sa kwarto mo. Kailangan may respeto ka sa Diyos. Salita ng Diyos yung Biblia, hindi yung comics. Tignan mo, kasi wala kang respeto doon. Akala mo, nagbabasa ka ng comics. Kaya, so kailangan mo pumunta doon sa kwarto mo, magbasa ka. O kaya naman, punta ka doon sa backyard mo, o kaya sa bahay tubo ko doon, o kaya doon sa may tawag doon, sa may mga pilapil, mayroon kang bahay tubo doon. Mas mayroong bendisyon. Huwag ka magbasa ng Biblia na may mga tao nakakita para sabihin nagbabasa ka. Hipokrito, Kapitulo 6, versikulo 5 ng Mateo. Galit na galit si Kristo niya. Hindi mo alam, nakakala mo, pasikat ka para sabihin nagbabasa ka ng Biblia. Maliho. Kasi huwag mo rin na, Pastor, matagal na akong nagbabasa ng Biblia. Hindi ako nagtatanong sa inyo kung gaano na kayo magtagal magbasa ng Biblia. Lagi dito, ang ating pinapapangaral ay salita ni Kristo. Si Kristo ako nag-check sa inyo, hindi ako. Kaya, pasitabi lang po lagi. Sa Biblia ho, kasi hindi yan pahabaan kung kailan ka nag-umpisa, kailan ka hindi nagbasa. Konsensya mo lang ho. No? So, ganoon po yan. Hindi po ito pataasan ng ihi. Hindi po pataasan ng ihi yan. Kundi, pakumbaba. Mapalad ang mababang loob. Beatitudes, chapter 5 ng Matthew. Chapter 5 ng Matthew. Kaya yung isa, mayroon ko sinabihin dyan eh. Sabi niya, Pastor, alam ko na yung lesson mo. Sabi ko, bakit ko pa pinakinggan eh? Alam mo na pala. Pero meron hindi. Sabi ko, Brad, mas magandang makinig ka na lang muna para malaman mo kung ano hindi. Ganon lang po kasimple yan. Kasi pag hindi tayo marunong makinig, hindi ko tayo matututo. Kaya sabi ka ni Kristo ang may pandinig, makinig. Hindi ko na sinabi, ang may pandinig, magsalita. Ang may pandinig, makinig. Kaya nga po dito sa araw na ito, mayroon tayong family love worship. Agosto 14 na po. Agosto 14. At malapit na pong mag-15. Sandali lang at medyo papakain ko lang yung informes. Nag-test mo ito Ba't parang mayroong helicopter? Ay. So ganun po yan. Mga ano yan, mga YouTuber yan pag ganun. Alam mo na yung ingay. O sa Facebook, hindi. Kaya matalasan tayo nga ng mga nag-broadcast. So, yun. Wala tayo po yung helicopter, Ayun. Yan. Nag-text na rin si Pastor Berhel kung masarila. Salamat, Pastor Berhel. Tuloy-tuloy na po tayo para sa pag-aaral ngayon. So, muli po, sa mga hindi pa ho nanalangin, ulitin ko po, maging Bible study, hindi nyo napansin nag-pray ako dito sa closing lang. Dahil kasi ganito yun, saka lang kayo maghanda pag mayroong gustong manalangin. Kanya-kanya po ho yung panalangin para maintindihan nyo. Parang pagpunta sa kabaong, kanya-kanya po tayo. Sabi ko nga sa'yo, no? Ganoon din naman sa bendisyon, kanya-kanya rin yan.
Hindi ka magkakayaban. Eh, sabi ko sa iyo, makatanggap ka ng 1,000,000, sabi mo, mga kapitbahay, nakatanggap. Eh, hindi sa bahay ako. Basta ka lang pagpapawisan, may 1,000,000 na ako, magtago-tago ka pa. Iniisip mo kung saan mo itatago. Iniisip mo kung saan mo ilalagay. Yes. Paano kaya? Paano kaya gastusin ito? Ha? Doon talking straight. Yes. Totoo yan. Ganon din naman sa pagpapala ng Diyos. Kanya-kanya tayo ng pagpapala. Pero mayroon tayong tinatawag na common grace. Yung buhay natin ngayon, yung hininga, yung ating hangin na hininga. Common grace yan. Pag umulan mamaya, lahat mayroong ulan. Kaya nga pa nakasakay ka sa bus. Common grace din yun. Pag mayroong sumakay doon hindi naliligo, baho, lahat yan, naamon yan. Common grace. Hindi. Kita mo? So, di pinapakatawa ko lang kayo. Hindi maganda ang morning. Maganda ang umpisa natin. Agosto 14 na po dito sa Canada. Pero sa Pilipinas, ganoon din. 14 pa rin pero gabi. So nakapokus pa rin po tayo sa John chapter 4 verse 24 na ang sabi na God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So ganoon po. Sa Tagalog, ang Diyos ay espiritu. Hindi ho yung nakasabit doon sa inyong dingding, hindi yung nilalagyan nyo ng bulaklak, hindi ho yun. Revolto ho yun. Hindi ho makalakad mga yan. Hindi ho. Wala ho ugnayan yan. Pero suko pa rin ang relihiyon, hindi ka lang Kristyanismo. Ha? Hindi ka lang Kristyanismo. Matatalino naman ho kayo eh. Pwede kayo magbasa sa Google. Magtanong kay Mr. Google. Matatalino ho kayo. Wala akong sinabi na hindi kayo matalino. Matatalino ho kayo. Kaya lang doon sa mga nakausap ko, sabi nila, dito na ako lumaki. Nagkamali ho kayo. Ipinanganak kayong wala lahat. Walang saklot. Hindi kayo ipinanganak na may talino, hindi kayo ipinanganak na may bisyo, hindi kayo ipinanganak na may alam. Wala ho kayong alam na tulad ko. Nadagdagan lang yung alam natin habang tayo nandoon sa ambience. Kung ang ambience mo ay parang katulad ko, lumaki ako sa public market sa Carbon. Nandun yung mga halang ang bituka, nandun yung saksakan, nandun yung lahat ng uri ng tao, lahat ng uri ng amoy. Kumporme yung kung saan ka lumaki. Ganun po yan. Kaya mayroon kang natutunan kumporme kung saan ka lumaki. Kung lumaki ka sa bukid, kabisado mo yung tunog ng ibon, ay ibon maya yun. Ibon naman yun. Di ba? Kung sanay kang doon ka lumaki sa tabing dagat, alam na alam mo ang hangin. O hangin anihan yan. Hangin na ano yan. Meron bagyo mamaya. Yeah. Kung saan ka lumaki. Kung lumaki ka sa mga magulang na oblada ang bibig. Oblada ka rin. Kaya nakuha mo. So, muli, ang Diyos po ay espiritu. Hindi yan sa tulad ng alam mo. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Kaya ko po ipapaliwanag uli ito sa ating pagbunga dahil marami din po akong natanggap na message na gusto nilang maunawaan higit ang 4x4. Ang sabi ko sa iyo, muli ulitin ko, wala po sa akin ang pagpalato sa iyo. Nasa Diyos. Nasa respeto mo. Nasa takot mo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya isa lang masasabi ko, kulang yung takot mo sa Diyos. Bastos ka pa rin. Mas masakit yun. Kasi kaya nga, hindi ka nga nagtututo kasi mayroon kang kabastusan. Sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kulang ko yung takot mo sa Kanya. No? Kaya, happy birthday po nga pala sa lahat ng mga may birthday, ha? Hindi ko lang muna patugtugin yan para hindi ako makapiright. Mayroon tayong mga copyright na nga, pero okay lang.
Yun. So, muli, salamat sa inyo. Yan po ang pangalan ng inyong host ngayon. Ang inyong brother, ang nagpapastor ngayon. Well-able.gmail.com. So, muli, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag-aaral. At maganda po yung inyong mga message sa akin sa messenger. Yung iba, nasa email. Maganda po yun dahil unang-una kasi hindi rin kayo nahiya magtanong na kahit nga sinabi niya na sabihin mo baka ma-strike ka, hindi ko ako striker. Yung salita ni Kristo ang striker na ginagamit ko. Hindi ko ako. Sabi ko nga siya, wala akong alam natutunan ko lang yan. Kaya nga, nasa ambience mo. Kung halimbawa, kung ilang taong ka nang, sabi ko nga sa'yo, ilang taong ka nang nagbabasa sa Biblia, at ngayon, pumasok sa isipan mo yung binabasa mo, may mga pagbabago. At yun ay pagbabago po ng Espiritu, hindi ikaw ang nagbago. Hindi mo kayang baguhin sarili mo. Hindi. Walang makapagbago sa sarili, maliban sa gusto ng Diyos. Pag gusto mong malaman yun, may talata tayo dyan sa mga susunod, isulat niyo po. So muli, sa panahon na yun, handog tayo ng awitin para sa Diyos. Ibigay lang natin sa Kanya yung ating mga problema. Kasi ayaw kong maniwala siya na wala kang problema. Dahil ang sabi ng Diyos, yung nais sumunod na maging banal kay Kristo Jesus ay magdadanas ng kapighalian. Kaya mayroon tayong mga kalungkutan, mayroon tayong mga bagay-bagay na hindi maiwasan. Kung yan mga gawa mo o gawa ng kung sino-sino, yan po yun. Kaya mag-trade lang tayo ng sorrow natin sa mga kahihiyan natin, sa mga bagay na hindi natin nagawa. But joy comes in the morning. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. For my soul asked for the night, but joy comes in the morning. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I sing for the I'm pressed with my cross,
she even had abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the cross, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. For my sorrow will last for the night, but joy comes in the morning. Yes, Lord, yes, 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 Lord. Everybody say, Amen. Praise the Lord. This time I'm going to sing, I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none. 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 There is none like you.
the songs that we have sung will arrive at your phone as a sweet aroma. Thank you for giving us a chance to prove ourselves unto you, to submit ourselves unto you today, giving our life as a living sacrifice, that we may be able to worship you truly in our heart. We claim victory in Jesus' name we pray. Shall we give a clap of praise unto the Lord? Amen. Praise the Lord, praise the Lord, and His name. Praise the Lord. Here, I'm showing you, what is that? A window or a door? Door. A door. So, adore you. O si adore. Okay? So, sa Pilipinas, sa Tagalog, pwede mo makita yan sa John chapter 10, verse 1 to 10. So, umpisahan nyo lang pong reviewin yan. Huwag ngayon, habang kayo nakikinig, kundi reviewin nyo yan pag kayo ay may panahon ng simba, ibig, ha? That's my dog, napapansin din, no? So, salamat doon sa mga nandyan natin ngayon, kasama natin. Mamaya ko na to kayo basahin, no? Sa mamaya na mag-shout out. So, purihin po ang Diyos sa buhay po nila o sa inyo na mga lahat ng nandyan dyan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsamba kasi kahit saan ka man naroroon, ang tayo nga ng Diyos ay lagi nakabukas kung ikaw ay may pusong nakabukas. Tanda mo sinabi ko, pagbukas ang puso mo sa Diyos, yung tayo nga niya nakabukas din. At kung bakit, text me o message me kasi may rason dyan, mayroon kasing bersikulo. For you to learn, for us to learn, lagi mong tatandaan na sa Matthew chapter 11 verse 28-29, so heads up lang po, marami akong sasabihin bersikulo na hindi ko dito inilagay. Chapter 11 verse 28 and 29, pakibasa lang po, yan yung sinasabi na, come unto me, all of you are heavily laden, and I will give you rest. At sa banda-banda pa ron, sa mga sumusunod, para meron kayong babasahin, learn from me, sabi niya. Matuto kayo sa kanya. Hindi ko kayo matututo sa akin kasi ako natututo sa kanya. Yan, meron kayong mapupulot. Bakit ka pupulot kung siya mismo matuturo sa'yo? Di ba? So ito, basihan lang ito sa mga bagay na gusto mong matutunan pag lumapit ka sa kanya. Okay. Kaya minsan, sabi niya, Pastor, parang tinutulak ko talaga kami na, sabi ko, ang sinasabi ko, tungkol kay Kristo, hindi ko tinuturo yung sarili ko. Nagkakamali ho kayo ng pananaw. Hindi ko ipakilala ang sarili ko. Ang pinakilala ko po si Kristo. Kasi kung ako, kung sarili ko ipakilala ko sa inyo, mabwisit na kayo sa akin. Tama? Kaya mas mainam si Kristo yung ipakilala ko, kung nag-visit kayo sa kanya, problema mo na yun. Diba? Yung word kasi visit, kung mapakinggan mo, naasar ka. Tama? Yes. No, galit ka. Kaya ganon. So, wala kang laban kay Kristo, siguraduhin ko. Sa akin, meron kang laban. Ito, tingnan natin, ha? 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Bakit nandito tayo sa pintuan? Kasi pag nabasa mo yan, magkaroon ka ng idea kung bakit ito yung aking buksan sa araw na ito. Kasi pag nagpatayo ka ng bahay, importante ho yung foundation. Yes. Nagpatayo ka ng bahay, fondasyon. Kaya nga, nung bagong dating ko rito sa Canada, dito, kasi itong bahay na to, hindi pa amin to eh. May may-ari nito, numupahan lang kami rito noon. Kaya nakita ko, bakit may bakal dito? Sa gabal to kasi nauntog nga ako, tanggalin ko kaya. Pero tinignan ko yung parang pundasyon niya. Suporta. Diba? Suporta sa beam. Suporta sa beam. May pundasyon, di ba?
Bakit kasi ang Kristyanismo, dapat malaman mo kung ano yung foundation mo. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So may pundasyon na. Foundation. Let's say ganito, halimbawa ako, tulad ng sinabi ko nga, ang foundation ko nandun sa magulong lugar. Sa Carbon Public Market ho. Wet market ho yan. No, hindi ko kinakakahiya yan. Meron kami tindahan dyan. Ngayon, yung tindahan dati, ang ngayon, napamalis mga pinsan ko na nandyan. Nandiyan si Carlito, mga pinsan ko nandyan. Hanggang ngayon, mga bugasan yung sa tindahan ng bigas, glassware, maging sa mga furnitures. Yung mga aparador, gusto mo, mga aldiro, nandyan, meron pa rin. Yan, so yan po ang background ko. Magulong lugar ho yan. Magulong lugar. So yan ang foundation. In-example ko lang ho yan. Yung foundation mo iba-iba. Pundasyon mo iba. Kaya salamat na lang sa aking magulang. Pinag-aral ako sa private school. Kasi mas malapit sa ano yan eh. Yung Colegio de San Jose Recoletos, nilalakad ko lang kasi tapat ko ng Freedom Park yan sa mga hindi nakakala. Magulong lugar yan. Ha? Magulong lugar. Pero maganda. Hindi ko sinasabi, tahimik ng lugar na yan. Maraming snatcher dyan eh. Hanggang ngayon. Ayan. So, ibig sabihin, magulo talaga. Ha? So, ayan. Tungkol dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Now, that's why you will know exactly, ito pala yung foundation ng nagpapastor na ito. Hindi mo pwede itong barangay. Di ba? Sabi ko nga sa'yo, ubos na yung takot ko, bata pa ako eh. So, gano'n kasimple yan. Sa mga hindi nakaalam, yung foundation ko, yung nakakita ko ng harap-harapan na magsaksakan, 1 metro lang ang diferensya. Eh, gano'n kasimple yan. Kaya, sa mga nakakaalam sa akin, alam nila yung mga classmate ko dyan sa siguro, na andito sa Canada. Di know. So, gano'n din naman kung ano yung foundation mo. Kaya ko nga inahalimbawa yung sarili ko para makita nyo kung may kumpara nyo yung foundation nyo sa ka-foundation ko. Lumaki kami sa hirap sa pagninegosyo, hindi sa paghihingi. Negosyo. Negosyo. Na kumikita ako sa mga magulang ko dahil nga tumutulong ako sa pagninegosyo. At hindi naman kaila yan. Lumaki din ako may pera kasi nga sinusunduhan ako ng magulang ko. Bayad doon sa pagtatrabaho ko. At bukod pa doon, meron pa akong pisto-pisto na tinda. Foundation, ha? We're talking about foundation para magkaroon ka ng idea. Here, dito sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 11, in King James Version, for other foundation can no man lay than that is laid. Kung may nakatayo na, hindi ka na pwede maglagay ng foundation dito. Suporta siguro pwede. Kasi hindi may tayo yan kung wala na nakalagay. Kaya, pag a wise builder, kaya kung hindi ka sanay magpagawa ng bahay, huwag mong gawin kasi pundasyon ang pinakauna. Kaya tulad na sinabi ko, yung bahay ni Lily ngayon, ako kasi nagplano ng pundasyon yan. O, bigay po yan ng mga grupo ng missionary, pinagrupo ni Dan Maico, ni na Auntie Ising, na nag-mission doon sa bahay, sa Bulacan. Yeah. So, ako nagplano ng fondasyon, may belt ko yan. Kaya kahit mag-lead doon, sasayaw lang yung building. Sabi nila, ba't ka mahal? Ang laki ng belt niyan. Siguro yung fondasyon lang, nakaubos ako ng siguro mga 60 sakong simento. Mga baka na 14. Hindi ako gumagamit ng GIS. So may fondasyon. Tapos belt to belt pa yan. Fondasyon. Para maintindihan niyo po. Fondasyon. Oh, ha? So, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ.
Ito po ay patungkol sa relihiyon at patungkol sa spiritual. Ang mga magulang, nagbibigay din ng fondasyon sa mga bata. Tama? Yes. Saan nag-umpisa yan? Oy, matulog kayo ng umaga, ha? Tapos, pag nagawa ng homework, pag mayroong ribbon sa pag-graduation, ay may premium kayo kay mama. Tama ba? Tama. O, di ba? Yan, ngayon. O, ngayon, pag ikaw naman, masipag kang bata ka, mayroon kang 100 lagi, o bilhan kita ng masarap na pagkain sa Sabado. Para ganun, di ba? Pasal tayo. So, mayroong premium. From here, sa foundation mo sa relihiyon, mag-umpisa ka na mag-isip. Ano ba yung foundation mo? Ano ba yung foundation mo? Kasi unang-una, pag ang foundation mo mahina, pag nagsabi sa iyo ang Diyos ng no, nananamlay ka kasi hindi ko naintindihan na God's no is a redirection, not a rejection. Iniingatan ka niya. Halimbawa ngayon, gusto mo magkaroon ng bahay, sabi ng Diyos, hindi mo na. Kasi baka alam ng Diyos na hindi mo nakikita na mahihirapan ka. Di ba? Mahihirapan ka. Hindi mo nakita yun, pero nakikita ng Diyos. So, God's no is not a rejection, but it's a redirection. Bakit? God is ever working. Kumikilos pa rin siya. Mahal mo siya o hindi, binigyan kayo ng tsansa. Humihinga ka eh. Binigyan ka ng tsansa na makapagbago. Binigyan ka na ng tsansa na makapag-isip ng maayos para sa Kanya. And that is your will. Chance yun, chance. Kaya, we have a God of second chance. Tuwing ikay nabubuhay, binigyan ka niya ng pag-asa. At doon siya umaasa rin araw-araw na sa isang umaga sasabihin mong susunod ka sa Kanya. Yan ang hinihintay niya. Na susunod ka sa Kanya. Pero hindi mo ba alam na lagi ka niyang pinapapasundan ng anghel mo? Ganun lang kamahal ng Diyos. Pero kaya lang, mas maraming anghel na ng kalaman na sinusundan mo. No? God is ever working. Okay, Pastor Marina, pakibasa. Unang Korento, Kapitulo 3, versikulo 11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang inilalagay na ito'y si Kristo Jesus. Sa paniniwala mo, wala kang pwedeng gawin. Kasi mayroon nang nakapwesto. Hindi mo pwedeng pwestuhan yan. Karamihan yan ang mali natin. Kinukurehir natin yung bersikulo. Nakala mo napakagaling mo. Binabalik ko mo yung bersikulo. Pag sinabing huwag kang sumamba sa rebulto, huwag kang sumamba sa rebulto. Hindi pwede ito. Pwede lang ito. Okay lang ito. Pare-parehas lang eh. Pero sabi mo. Okay. Hindi ka na makakalagay ng iba. Pag sinabing tumulong ka, huwag ka magpabuhat, tumulong ka, gusto mo, mapabuhat lang. Kaya nga hindi ka nga nabibindisyonan. God loves a cheerful giver, magbigay ang lahat. Tapos doon ka lang hindi siya kailangan. Bakit lahat ba ng bagay kailangan mo? Kapalmos lang yan sa Diyos. At hindi mo, kapalmukha mo rin sa mga tao. Tapos, Kristiyano ka, tapos sabihin mo wala kang bendisyon. Nga. Tama, nakakaya ka. God is ever working. Kasi ibang condition ang gusto mo. Ibang condition ang gusto mo. Tingnan mo ito, ha? God's no is a redirection, not a rejection. Kasi kung naintindihan mo lang ito, mas maluwag sa ng pasok sa'yo talaga. Mas maluwag ang bendisyon mo. Ikaw ang pumipigil sa bendisyon mo. Ikaw.
Mamaya makikita mo yan. Bakit kaya? Bakit yan ang topic na ito? Ayaw kasi ng Diyos na mahirapan ka. Sabi nga niya, huwag kang malungkot eh. Bawal ka sa Kanya ang malungkot ka. 14:1 ng Juan, let not your heart be troubled. Sabi niya, huwag magululihanan ang iyong puso. Ikaw, lungkot ka ng lungkot. Mayroon ko sabi sa akin, Pastor, hindi talaga may iwasan ng lungkot. Sabi ko, oo. Maraming malulungkot ka na mga ilang minuto, o isang oras, 2 oras, pero hindi buong maghapon. Yeah. Ha? Halimbawa, mayroon ka nabalitaang na namatay, siyempre magdalamhati ka. Makita lang hati. Mag-mourn ka. Pero hindi mo pakita yung maglulupasay ka dyan sa kalsada. Kaartihan yan. Ha? Mag-mourn ka, of course. Iba yung pangambatas dyan eh. Pag nag-mourn ka, hindi yung ipakita sa maraming tao. Eh, kung ganyan gusto mo, mag-alkila ka na lang. Dito kasi sa Canada, mayroon dito bayaran for rent, yung iyak-iyak sa patay. Mayroon dito, mahal yan kung gusto mo. 80 ka sa oras yan, ngayon, mahal na. Ano na. Nasa Google yan, check mo. 140 na ata per hour eh. Baka gusto mong gawin trabaho yan. Artistahin ka rin na. Diba? May kita ka pa. Yan. Hindi ka dependent sa mga taong nagtatrabaho talaga. Artistahin ka rin lang eh. Pag-apply ka lang sa pag-aaral yan, tag-iyak. Mayroon niya sa Google naghanap yan. No, di ba? Ganito yun ha. Ang gusto kasi ni Kristo, walang kahipokratihan. Tingnan mo. God laws of nature are His operations. Malamig man ngayon o mainit, trabaho niya yan eh, hindi mo trabaho. Tapos reklamo ka na reklamo. Eh, sino ba nagsabi siya, punta ka sa labas magpainit? Eh, kasi may trabaho ako eh. Di wag ka magtrabaho kung magreklamo ka. Correct. Wala ho tayong kiber sa panahon. Hindi mo trabaho yan eh. Ang trabaho mo, pag-enjoy sa nature. Inilagay tayo sa mundong ito para maintindihan natin kung paano tayo mamuhay. Saksak mo sa utak yan. Bumagyo man umulan, bumaha. Kaya mo bang kontrolin ng baha? Kaya mo bang kontrolin ng earthquake? No. Kunting talino lang po. Ang batas ng kalamidad ay sakop niya under His operations. Kung marunong ka makinig sa salita ng anak, let not your heart be troubled. Makinig ka. And working as well in the spiritual sphere as in the physical. Binabantayan niya, ang hinihintay lang niya ang isang pagsagot mo ng oo sa kanya na susunod ka. Matagal na niyang hinihintay yan. Maaari sabihin mo, bakit mo alam, Brother William? Eh, may nagbulong sa akin eh. Gusto mo malaman? Pag nagbabasa ka ng Biblia, ang salita ng Diyos, papasok sa tainga mo. Papasok sa tainga mo. Hindi yung ikaw mag-isip ko anong ibig sabihin nito. Unang-una, hindi ko salita yan. Salita niya. Yun ang kulang. Kasi nagmamagaling kang maintindihan mo, kaya hindi mo mapakinggan yung bulong. Kasi tumatakbo na yung utak mo. You have prerogatives. Ang gusto mo, umiiral yung talino mo, ibugok naman. Bakit? Sabi ng Diyos, ang isip ko hindi mo isip, at ang paraan ko hindi mo paraan. Tandaan mo yan, Isaiah 55, kapitulo 55, versikulo 8 at 9. Ipatuloy mo na hanggang 14. Kaya nga ho, maraming namimesa.
Hindi mo pwedeng kontrolin ng init, hindi mo pwedeng kontrolin ng lamig, hindi mo pwedeng kontrolin ng ulan, hindi mo pwedeng kontrolin ng earthquake, hindi mo kayo kontrolin ng kidlat. Hindi ka naman si Kristo na sabing nagising, puminto ka, ihip ng hangin. Kristiyano tayo, maliit na Kristo. Kung ngayon si Kristo pinahinto yun, bakit hindi ka manalangin? In Jesus' name, Lord, iligtas mo aming kadala. Yun na pwede mong gawin. Lord, sa pahamakan, Lord, mabamahalan po kami dito. Nag-umpisa na po tumataas ang tubig. Baka Lord, baka pwedeng pakiusap lang po na iligtas mo po kami. Hindi pa po kami nakakahinga doon sa bayarin. Tapos, maanog na naman. Minsan meron tayong mali. Sabi nga ng gobyerno, yan ay bahain, lumipat ka. Hindi, kasi dito na kami lumaki. Problema mo rin yun. Tigas ulo na eh. Tapos magka-problema. Yan ganyan nga. So, God, laws of nature are His operations. Pag hindi mo rin naiintindihan, tingnan mo, pag yung tinawag ka ng kalikasan punta sa washroom, kaya mo pigilan niya? Hindi. Pag-isipisipan mo. Pwede mong alam-plat yan. Oh. Yeah. So, ganon. So, hindi mo pwedeng iwasan yung tawag ng kalikasan. Okay. Dito, Christ our firm foundation. Mababasa mo rin yan sa Colossians chapter 2, verse 6 to 15. Kaya assignment ko yan, basahin nyo para lubos yung maintindihan kung ano yung ating pag-uusapan. Nasa Colossians yan, kapitulo 2, talata 6 hanggang 15. Pero hindi ngayon ka magbasa, mamaya mo basahin. Para mayroon pang assignment, yan ang pwede mong gawin. So si Kristo, our firm foundation. Isa lang ang foundation natin, one foundation, Jesus Christ. Hindi ko yung sinasabi na, ang foundation ko po, Pentecostal, ang foundation ko, Assemblies of God, ang foundation ko, born again. Hindi ako, nagkamali ka, ang foundation ko, jail ako. Ay, nako. Hindi gano'n. Nagpapakita ka lang ng katalinuhan mo, no? Kasi hindi ko nagbabasa ng Biblia. Ang foundation ko kasi Roman Catholic eh. Hindi ko gano'n. Nagbasa ko kayo. Pag sinabi mong Kristiyano ka, isa lang ang foundation. Isa lang ang foundation. Kaya tuloy yung isang pastor na tinanong ko, hindi sumagot hanggang ngayon. May tanong ako sa kanya, si David ba Kristiyano? Hanggang ngayon, hindi pa sumagot. Si Haring David. Oo. Yung mag-isip-isip sila ngayon. Si Haring David ba Kristiyano? Nag-isip kayo ngayon, ha? Nagtanong ako sa pastor eh. Hindi na bumalik sa akin. Yan, sige. Sinapula ko rin. Eh, pag hindi mo alam talaga, mahirap sagutin yun. Okay. Ilocano. Kaawal ti makabalin ang mangikabel ti sabali pamunganayan no dilaing ti naikabelen nga isu ni Kristo, ni Kristo. Para sa inyong kalaman, hindi ho Kristiyano si David. Wala Kristiyano sa Old Testament. Ang Kristyanismo dumating lang nung mga saba, nung magturo, si Pablo, si Barnabas, doon sa mga gawa. Dumating ang Kristyanismo sa panahon natin. Nakita mo? Tapos Kristiyano ka, sumusunod ka doon sa batas ng Old Testament. Ikapo. O, sige. Walang Kristiyano doon. Hodyo, mga pinili yun, Hodyo. O, sige, magano ka pa. Nagpamagaling
magaling kasi. Hindi kasi, hindi ka po, sabi ko, sige, si Haring David ba? Linya ni Kristo yan, Kristiyano, hindi sumagot. Hanggang ngayon, kung nakikinig ka, hindi ngayon, alam mo na, walang Kristiyano ho sa Old Testament, walang Kristiyano. Parang meron kayong alam. Siyempre, pang ano ko sana sa mga mangungulit na pastor, nung nagmamagaling. Sige. Magbasa ko kayo. Alamin niyo background. Okay, sumarin na. Mayroon na mga yan. Wala Kristiyano sa Old Testament. Mga pinili yan. Hudyo. Yung Hudyo na pinili ng Diyos. Kaya gano'n. Pag-isipan yung maigi. Kaya marami pa ho kayo hindi matutunan. Matutunan sa Biblia. Kaya sabi ko kasi, yung ginagawa mo malayo sa gusto ng Ama, sa gusto ng Diyos. Tulad ng tanong na yan. Pag alam mo lahat, ando na Kristiyano. Si Kristo ang pinag-uusapan sa lumang tipan na darating. Walang Kristiyano sa lumang tipan. Saksak ko sa utak yan. Kaya, hindi ka sakop na ikapo. God's law is a redirection, not a rejection. Kaya nga po mayroong Christian evangelism. Hindi Hudyo evangelism, Christian na. Nabuo ang pangalan Kristiyano doon, mangaral si Pablo sa Antioch. O basahin nyo lang sa mga gawa. Kaya doon din dumating ang pagregalo ng mga pastors, teachers, and bishops. Are all working in prominent positions in the harvest field of spiritual toil. Ang bishop, mataas na katungkulan lang yan sa pastor na mayroon sa hinahawakan mga pastor. Pastor din ang trabaho niya, bishops. Hindi porket kalbo na bishop na. Hindi kasi, pinagaya nila kasi, kapakalbo dito, para maging bishop, hindi o gano'n. Sige, mag-isip kayo. Kalbo na yan, bishop na. Hindi gano'n to. Kaya nagpagupit ako kahapon, sabi na aking magugupit, your head is more clearer na. Kasi meron na sabi niya, kaya make it so that it will look good. Okay. Because if it is long hair, they will see your shiny hair. So sabi ko, okay. Marunong yung hairdresser ko eh. Chinese girlfriend ko. Okay, sa Corinto, 1 Corinthians 3 verse 11. Kay wala nailaing patukuranan nga ikapahimutang panabisan kinsa gawas sa di kapahimutang nga mao si Kristo, mao si Jesucristo. Wala na la, wapilaing. Kaya pwede mo pagbuhat yan, napamoy Fatima, napamoy Lourdes, o sino-sino pa yan. Hindi o, wala akong ganyan. Magbasa lang po kayo ng Biblia. Magbasa lang po. Magbasa lang. Christ. Okay, ito na. Kung si Kristo kasi yung foundation mo, dito na. Papasok na tayo sa mismong medyo masakit na pananalita. Yan na dala pa puso niyo. Kaya nga yung mga artistahin na sinabing Kristiyano, hindi talaga makakatagal sa totoong Kristiyano. Yung mga artistahin pastor, hindi rin makakatagal sa totoong nagpapastor. Maraming artistahin eh. Yung mga artistahin born again, hindi talaga makakasunod sa tamang turo ni Kristo. Kasi ang born again, hindi ho address yan.
Hindi ka magiging Kristiyano kung hindi ka dumaan sa proseso ng born again. Ulitin ko, hindi ko tawag ang born again. Proseso ho yan. Kaya mo sabihin, born again din ako. Automatic ho yan, pag nag-Kristiyano ka, nagpabautismo ka, proseso ho yan. Proseso. Hindi yung kasama ko dito na si Baten. Si Kuya proseso. Yan, nakikinig lang yan. Ewan sinabi yan. Ha? Hindi si Batel, kundi proseso ng buhay. Pag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, yung proseso ng pagka-ipanganak muli, nagpa-process doon. Kahit na ilang beses ka na nagpabautismo, hindi rin yun ang pwede mong pagtapat na born again ka na, nagkakamali ho kayo. Proseso pa rin yun, apart. Parang ganito, kumuha ka ng passport, hindi ibig sabihin may visa ka na papunta ka na. Tingnan, kung may visa ka na, hindi ibig sabihin, aalis ka na, wala kang ticket. Yes. Ano? Pagdating mo sa airport, mayroon ka ng ticket, di ba? Biyahe ka na. Wala ko lang pamasahe ng pang-taxi. Makarating ka pa doon sa bahay ng nurin mo. Oo. Mayroon naman, puro peso yung dala mo. Kanina, wala tatanggap. Mo, lahat yan proseso. Proseso yan. Kaya hindi ibig sabihin, tapos ka na sa kolehiyo, may trabaho ka na, maghahanap ka pa ng trabaho, kaya huwag ka magmamalaki. Okay, ito na. Ito ha, bantayan nyo to. Ano ba ang Kristyanismo? At bakit sinabi ni Kristo na sa sulat niya, ang sulat ni Pablo kay Timoteo, na sino man ang gustong magiging banal, kay Kristo Jesus ay dadanas ng matinding kapigatian. Persecution. Kung sinong magiging banal ha? Kasi kung walang artistahin, yung salita magiging banal, hindi artistahin. Hindi artistahin, kundi may term kang magiging banal. Mayroon kang target. Kasi nga, Christianity laid a stress on personality in the human will. Ang unang dudurugin niyan, yung foundation mo, yung will mo, na gusto mapalitan ng will ng Diyos. Kaya sabi mo, it's the will of God, the will of God. Will talaga ng Diyos na hindi ako magkaroon ng kotse. Sigurado ka? Mayroon ka bang pambayad? Wala pa. Tapos sabi mo, will ng Diyos. Hindi ko yun. Alamin mo. Ikaw gusto magkaroon ng kotse, tapos doon ka sa kanya humingi. Pag araw ng linggo, lagi kang wala. Tapos pag araw ng panambakan, wala ka. Ultimo nga pananangin, hindi mo siya naalala, tapos hindi ka nahingi sa kanya. Kapal mo. Christianity laid a stress on personality in the human will. Kaya ka naghihimutok dahil nasasaktan yung puso mo. Akala mo ba kaya mo sipain ang matulis na bagay? May laban ka sa Diyos? Sige nga. May laban ka? Ang ipinaglalaban mo, marupok. Marupok yan. Yung Diyos mo marupok, sabi ko nga siya, ilan ng santong binasa ko, minartilyo ko. Ha? Sabi nyo, pagkagalitan ka, hanggang ngayon, wala naman nagalit sa akin. Ha? Meron pa nga itong pastor ito, huwag mo naman ganyan eh. Sabi ko, huwag mo lang bagitin mong itsura. Ay, nandito yan. Sabi nyo, saan mo gusto nung ipalo ko itong martilyo sa ulo mo, ay huwag ka masakit. Sabi ko, nagpapastor ka, nangangaral ka, hindi mo alam na. Andito lang yan. Andiyan lang yan sa
sa Nelson. Tapos yung isang pastor, andyan lang sa likod ng bahay ko na. Andyan lang. Oo. Ganun kasimple yung Christianity lays stress on personality in the human will. Dudurugin mo yung gusto mo para umiral yung gusto niya sa buhay mo. Pero kung ayaw mo, sayang lang, sayang na sayang. Okay. Sister Marjorie. 1 Corinthians chapter 3 verse 12. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Kasi, ito sa totoo lang, gusto nila maging Kristiyano kasi sa mga hilaw na pastor, sabi niya, aasenso ka. Si Kristo ang dahilan para magkaroon sila ng gold. Gagawin nilang daanan si Kristo para magkaroon ng gold. Ano yan? Negosyo, lahat, di ba? Silver, it's a money. It's a monetary. Precious stones para sumikat sila. Magkaroon ng bahay. Kung ano ba yan? Iyon ang pinagmamalaki nila. Mula nung natanggap ko si Kristo, iwaman ako. Hindi ho, totoo yan. Yumaman ka, hindi kayo yumaman. Hindi ho, totoo yan. Maghulos dili kayo. Hindi ang purpose ni Kristo. Ang purpose ni Kristo, maligtas ka. Iyon ang purpose ng Ama. Unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4. Na silang nagnanasa na ikay makarating sa kaalaman at katotohanan. Hindi makarating sa kayamanan. Ang bendisyon ho dito sa lupa, susunod lang, hintay mo yung mga talata at darating. Kaya nga, sabi ka, kaya nga gusto, marami gustong magkaroon ng maging pastor dahil nga, yung mga pastor ka, may mga helicopter na no? Kung ano naman mo, ganyan. Kaya nga, nag-iikay lang ganyan, masarap pala magpastor dahil yayaman ka. Sa mga pastor gustong pera, kaya nga, gustong tumayo doon. Hindi ho gano'n. Christ is our foundation. Bakit magkaroon ng stress dito sa human will? Pag si Kristo ang gawin mong foundation mo, ulitin ko, dudurugin ka kasi. If any man in Christ, he is a new creature. Hindi ka maging new kung hindi ka nadurog. Stress on the human will in order to secure the full activity of individual responsibility. Para mag-activate yung responsibilidad mo sa kanya. Because you can never go to Him if you do not understand your responsibilities. Sabi niya, in my Father's house there are many mansions. I go and prepare a place for you. Ibig sabihin mo, wala ka nang gagawin. Siya pa kayo maghahanda sa iyo. Sabi niya, abide in me and I will abide in you. Paano kasi, nga lang hintay ko na lang araw ng Bernes. Hintay ko lang araw ng Merkulis, makinig lang. Tapos buti siya na kung nakikinig ka talaga, panikain mo habang nakikinig na sermon ko. Wala ka pang respeto sa Bible study kahit pala hindi mo lang naging solid yung ano mo. Yan. Kung ano pa yung pinagagawa mo. Pero pag manonood ka ng series, tutok yung mata mo. Ayaw pang magpapa-store mo. Mag-isip-isip mo kayo.
May stress ka dahil nga para tanggalin yun, para ma-secure yung full activity mo sa Kanya. Magdamag kang binabantayan ng Diyos. Hindi mo ba naisip yung pag-igising mo? Na-restore agad yung nagamit mong lakas kahapon? Tapos binigyan ka pa ng pagkakataon na libre na makita mo yung mahal mo sa buhay, pati kaaway mo? Libre yan. Libre yan. Eh, kunti-kunting isip lang. Kaya sabi ko, bakit si Brother William, pag meron kami sinasabing pangit, na-stress siya. Kasi ayaw kong ma-stress. Kayo ang stress, di ako. Kaya ako binabara. Naku, ito. Hindi nyo natutupad. Akala niyo ba ako nagagaling at ako na-stress? Hindi. Pinapaalam ako sa'yo. Baliktad nga, alam niyo eh. Eh, magalit din yan. Hindi mo alam si Kristo galit ng galit sa masasama. Pag sumagot kayo yun eh, sa daming tanong, 3 na sinagot ka ng diretso. Magbasa ka ng Biblia. Sa daming nagtanong sa kanya, 3 lang ang sinagot niya ng diretso. Ang sagot niya, ilihis sa gusto mong mapapakinggan. Kasi tayo pag nagtanong, mayroon na tayong idea na ito yung isa sagot niya. Nagkakamali ko kayo, hindi rin ako ganun. Natutunan ko yan sa pagbabasa ko kay Kristo. Kaya marami nagtatanong sa akin, Sir, ba't ang layo ng sagot mo? Layo ng isip mo. Isipin mo mahigit. Ay, oo ano. Sabi ko, hindi ka kasi sanay mag-isip na katulad ng sinasabi ni Kristo. Saan ka nagkakamali? Sa isip mo. Sabi ng Ama, your ways are not my ways. And your thoughts are not my thoughts. Kaya, umpisahan mo magbasa sa salita ng Diyos para maintindihan mo. Eh, tulad yan, nagulat kayo nung tinanong ko, Kristiyano ba si David? Eh, nalaman mo, walang Kristiyano sa Lumantipan. Tagal-tagal nyo na nagbabasa ng Biblia, hindi ko alam. Tama ba? Tama. O, may nangulot kayo si Pastor Bilher. Kaya sinasabi ko, na sa pagbabasa ng Biblia, marami kang matutunan, marami magugulantan sa'yo. Bakit? Tatanggalin kasi yung will mo. In order for you to secure, maging secure ka sa pangako ni Kristo, makarating ka doon. Makakarating ka doon. Siguro sa hata ng buhay mo na nakikinig sa akin, wala pang nasabi sa iyo, walang Kristiyano doon sa Lumantipan. Sister Marina. Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 12. Dadakwat, kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami. Yan. Kung sino man magtatayo sa ibabaw ng sinasaligang ito ng ginto. Mayroon na nakatayo eh, tapos patungan pa ng ginto. I-quote mo pa. Oo. Ano? Mga gintong pag-ibig. Aray sila din. Mga gintong araw. Mga gintong araw na nadaan. May halaga pa ba sa atin? Hindi nakasabay doon sa Marina. Nakalimutan yung mga gintong bigas na lang. Gintong bigas na inutang. Okay. Dito. So, will natin. May magkatrabaho kasi yan eh. Pero kailangan mo rin sumagot sa kanya. Yung spiritual labor is the natural outcome of the spiritual life. Sa spiritual life mo, ikaw yung magkatrabaho niyan kung susunod ka o hindi. Saka ka lang makapag-spiritual labor. Tingin mo ba nagkatrabaho ka para sa spiritual mo? Hindi. Alam mo nga sumunod sa kanya. Yes.
Mayroon kang makukuha? Wala! Hindi ka pa nag-umpisa, kaya huwag ka maghanap ng revenue. Kahit ikaw magtanong sa sarili mo, ano, magkano na kaya ang revenue ko? Sabi niya, in my Father's house there are many mansions. I go, place, and prepare for you. May revenue sa hinahanap. May ipapalit ka. Kapahan ng ginto na bahay na yan. Ginto yung kapakan mo. Totoo, libre yan. Libre yan. Kasi hindi naman niya kailangan ng pera eh. Ang kailangan niya yung pagsunod mo. Yes. Yun ang revenue. Tulad na sabi ko sa anak ko, kahit mayroon kaming ari-arian, pag pasaway ka, baka magbago isip ko. No ba? Ganun kasimple. Sabi ko sa iyo, ang Ama at ang anak na si Kristo. Hindi siya katulad ng ama at ina dito na ibinibigay ang kaparitso. You need to work for it. You need to work for it. Nakakita ko sabihin? You need to work for it. Spiritual labor is the natural outcome of spiritual life. Na mayroon ka ng commitment sa Kanya, na mayroon kang active responsibility, secure na yung active responsibility mo sa Kanya. Hindi lang yung siya ang mayroong activity sa iyo. Magdamag may activity ang Diyos sa iyo, Ama. Magdamag Kanya pinabantayan ng anghel. Wala kang bayad doon. Sa paghihilik mo, baka hindi ka na magising kasi binangungot ka na, pero ginising ka pa rin ng Diyos. Sa paglalakad mo, iniingatan ka pa rin. Muntik ka na masagasaan, pero hindi ka nasagasaan. Bakit? Binantayan ka pa rin ng Diyos. Spiritual labor, sabi ko sa iyo, mag-umpisa yan. Pag sinabi mo na sa Kanya, susunod ako sa iyo. Hindi, ngumusok lang ako sa iyo. Mamaya. You know? Tara na. Oh, you know? Gusto na ganun eh. Oh, Yeah. Dali. Sige. Sige. Bravo. Okay. Ilocano, Sister Marina. Kaya mo ba sa Ilocano? Umura. Muna nga ko rin. Kapitulo. Kapitulo 3, versikulo 12. No, agbalay, iti rabaw. Daytoy, pamunga na yan, ibalito. Pirak, batu, napati. Kayo, ruot, garami. Garami. Ayun. Diba? No, agbalay, tirabaw, daytoy pamumanayan, tibalito, pirak, batbatu, anapatig, kayo, ruot, garami. Binanggit niya ang mga classic classification ng mga weak materials. Yes. Ano kung may sabihin? Kasi inuunan natin yung panganap buhay. Weak materials yun. Ginto. Lungkot. Ay mas mahalaga sa yung may pambayad ka sa mortgage. Ha? Sabi ko sa'yo, masakit ang salita ng Diyos kung talagang sundin mo yung gusto niya. Kaya may stress ka sa akin. Ano mo? May stress ka talaga. Pero you never know how much I love you. Never know. Yeah? You never know how much I love you. Kung mayroon mang isang pastor na nagmamahal sa iyo o nagpapastor, ibilan mo ako doon. Sa ngayon, hindi mo ako nakilala.
Pagdating ng araw, maalala mo yan. Lalo na kung nakapasa ka ng duutan sa langit. Ha? Christ, our firm foundation. Maunawaan mo yan. Doon sa Colossus, Kapitulo 2, talata sa 1 hanggang 15. Tingnan mo ha. Sa foundation natin, mayroon tayong anak na kinatayuan na pinagkakatiwalaan ng Ama. Kaya maalala ko yung elementary kami, yung proclamation ni Marcos. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of divine providence. Yeah. Di ba? Bago yung palagay ng kabayan, sinabi niya, providence ordains. Sabi niya, we, di ba? Inibot ako yun, elementary. Oo nga. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the divine providence. Di ba? Divine providence. Yung suporta ng Diyos sa atin. Our home. Our life. In a very ample world. Kamo? Kaya lang may magugulo nga yung namumuno sa mundong ito. Pero ang mundo, ito yung kinalagyan ng mga Kristiyano, mga tao, habitat na para makita niya kung paano mamumuhay sa mundo. But still, the divine providence andyan pa rin. That ordains our home and life in a very ample way. Ample way, minsan hindi ka nahihirapan na karoon ng bahay. Kahit na maliit ang sweldo. Tama? Ample way, na hindi ka masyado rin para bang hindi masalubuot ang buhay. Ample way. Because of His divine providence. Pag-isipan mo yun. Kasi nakikristo ka. Karon, kung sa ibabaw ni ining maong patukuranan, adunay magabalay o bulawan, o salapi, o mga bato nga hamili, o kahoy, o kugon, o dayane, parehas lagyan sa Ilocano. Kaya minsan, God's no is a redirection, not a rejection. Sabi ko nga, sana sa araw na ito, magkaroon ng isang pagbabago. A will of change. Yung bagong ihip ng hangin sa buhay natin. Iwan ko lang kung hindi kayo sawa sa hirap. Ako, nasawa ko sa hirap eh. Yan ang layo sinasabi sa Diyos, Ama. Lord, baka naman pwede makatikim na ng masarap ng buhay. Total, pupunta lang ako doon sa masarap na buhay. Mag-practice na ako rito. Maganda pa talagin pa, hindi? Maganda. Subukan mo rin. Pero hindi ibig sabihin, umiipikto sa akin. Ipiktin mo rin sa inyo. Kasi depende sa spiritual labor mo. Depende sa spiritual labor mo. Kung kailangan ng kumpisado at kung paano ka sumunod. Hindi porque may sakit ako sa puso, may sakit ka rin. Wala akong sakit sa puso, high blood lang. Pero dugo kayo, okay na. Karni lang, hindi ba? Yan ang ulam ni mamaya, masarap yan. Spiritual life. Ano ba talaga yung spiritual life? Gusto niyo malaman? Yes. Sabi ko nga, inihintay lang ng Diyos yung pagsunod mo. Hindi ba kailangan sabihin ni Pastor, susunod ako sa kanya, ipag-pray over mo ako, kaartihan mo yun. Ha? Ha? Kaartihan mo yun. Wala naman sinabi si Kristo na magtawag ka ng pastor, sabi niya, pumasok ka sa kwarto mo, panalaki. Ha? Ano ba talaga ang spiritual life? Okay. Yung totoong susunod kay Kristo ay naghahanap ng
end sa buhay niya para makita niya yung kabilang buhay. Hindi yung magpakamatay ka, kundi yung buhay na gusto mo, na hindi ka naman talaga umasenso, wala rin. Nahihirapan ka, lahat na lang na sa'yo, puro mga difficulties. Hindi ka pa nagsawa, ano yung sinasabi ko? Yes. Lord, baka naman, sabi ko kayo, Lord, baka naman pwedeng makatikim din ako ng medyo maayos naman yung kabahagi doon sa gusto kong mangyari. Hindi mo nakita yun, sabi niya, in my Father's house there are many mansions. I go up to prepare a place for you. That is a spiritual thing. So you need to move your spiritual life in order for you to have it. The spiritual life, hindi yung papapakita tao na nagbabasa ka ng Biblia, dala-dala mo yung Biblia sa labas. Hindi yung gano'n. Hindi gano'n. Ikaw mismo magtapos ng mga ayaw ng Diyos sa iyo. Hindi siya magtatapos yan. Ikaw. Make an end of it. Make an end of it. Kung gusto mo talagang magkakaroon ng mga bagay na hindi mo inaasam-asam, pero nandiyan. Make an end of it. Kasi kung talagang total, alam mo nang ang maging mabuhay ng banal kay Kristo, dadalas ng kapighatian eh. O, bakit hindi mo lang ituloy-tuloy? Sabi ni Pablo, I can do all things through Christ. Dahil din sa Kanya, kasi yan yung foundation mo. Hindi ka sumunod dahil gusto mo magkaroon ng dito. Hindi ka sumunod dahil gusto mo magkaroon ng ganito. Ngayon, pag nandiyan ka kay Kristo, makikita ng mga mata nila yan, at the center of their eyes, they will see your blessings. Ano yan? Ito na. Dandahanin ko to. Proportion or amplified. Hindi yung ampli niya. Or amplified. Proportion. The proportion makikita nila, pero hindi buo. Not in the size, nor in the word variety of its object, but in the endless adaptability to human taste and dispositions. Kaya minsan, hindi nila ma-adapt yung naging benediction mo, magagalit sila sa'yo, may higit. Hindi na kayo dalhin. Diba mo? Imbes na they will praise the Lord, Lord, salamat naman po, pinakita mo sa akin. Ganito kasi dapat, pag may masinso na kapatiran mo, dapat ganito maging reaction mo, Lord, salamat, pinakita mo sa akin. Ngayon, pinakita ko rin sa akin ang isang umaga na magkakaroon din ako. Baka, Lord, may kulang ako sa iyo kaya hindi ko pa natanggap. Tama ba rin? Dapat gano'n, hindi yung, nagmamayabang naman to. The proportion is seen not in its size, nor a mere variety of its object, kung ano man yan, kotse man yan, or whatsoever, bakay man yan, salonmaster man yan, gitara man yan, o sapatos man yan, whatsoever. But in the endless adaptability to human taste, kasi nga, dinudurog ka sa na-stress ka. Yung panlasa mo, sabi niya, ganda sana, orange naman, dapat green. Hindi mo panlasa yung orange, yung panlasa niya. Green yung panlasa mo, yung gusto niya. Kaya wala kang karapatan mag-correct. Kasi yung panlasa mo, hindi na panlasa. Tama mali? Kakaiba. Ano? Ganda babae, pangit kong asawa. Hindi naman ikaw kasi mag-asawa. Yun talaga ang partner. Anong magawa mo? The proportion is seen. Sabi ko sa'yo, ang Diablo, hahanapan ka ng paraan na magkamali ka talaga.
Kaya pag nandyan ka sa foundation ni Kristo, sabi ko nga sa'yo, may stress ka dahil ang gusto ni Kristo madurog yung will mo. At susunod ka sa Kanya. Abide in me and I will abide in you. Hindi si Kristo ang susunod sa'yo. Hindi si Kristo ang susunod sa'yo. Total, wala ka naman langit eh. Siya meron. Ha? Tingin mo kaya susunod siya sa'yo? Maaari siguro si Maria kasi inutusan mong ipanalangin mo kami araw at gabi. Hindi ka na naawa kay Maria. Ha? But in the endless adaptability to human taste and disposition. Kaya ganon, lagi mong iisipin yan. Okay, sa 13. And every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Dadaan yan sa apoy kung ano man yung itinatong mo dyan sa foundation na yan. Dadaan ka sa apoy. E kung ginto man yung pagtatrabaho mo, kung anong klaseng material ang pag-labor mo. Ha? Ginto ba yung pagtatrabaho mo? Tunay? Pero ang ginto naman, meron 24K, may 10K, may 18K, saka may 14K. Yes. Kaya pag hindi ka sanay sa ginto, lahat pare-parehas. Kaya nga makikita ang kilatis ng ginto kung yung dinadaan sa apoy. Nakuha niyo? Ginto din yung lalakaran mo doon. Ginto yung pangako ni Kristo sa iyo. Kaya kapalit dyan, ginto rin ang halaga. Gintong pag-ibig, gintong pagmamahal, gintong pagsunod. Hindi 10K, pero ginto pa rin yun. No? So, ganyan ang ano dyan, kung intindihin mo. Kaya minsan, God's no is a redirection, not a rejection. So, spiritual life, kung isipin mo, kung talagang gusto mo ipairal ang spiritual life mo, ito, yung totoong sumusunod kay Kristo. The sincere follower of Christ is seeking a promotion of the kingdom doon sa pangako ni Kristo. In my Father's house there are many mansions, doon ka maghanap ng promotion. Ngayon pa lang inaasahan mo na mayroon kang matatanggap doon. Eh dito, hinahanap natin dito, Kristiyano ka nga, walang bukang bibig, umasinso buhay mo rito. Hindi ang gusto ni Kristo, aasinso ka doon. Ang hanapin mo, may promote mo lagi, ang kalumhatian ng Creator. I-promote natin dito na hangatan ng mga tao na maganda bahay mo, malaki bahay mo, marami ka nang matapos, maganda ng posisyon mo. Malayo nga talaga ang gusto ng Diyos sa iyo. Kaya huwag kang umasa. Huwag kang umasa. Kasi kung susunod ka talaga sa Diyos, susunod ka kay Kristo, ang totoong sumusunod kay Kristo, ang hinahanap niya, yung asenso niya doon sa pangako ni Kristo, in my Father's house there are many mansions. I go and prepare a place for you. Anong sabi sa Colossus 3:1? Kung totoo nga kayo nangamatay na kay Kristo Jesus, dapat iisipin niyo mga bagay na nasa langit kung saan naroon siya. Hindi ang mga bagay na narito sa lupa. Basahin mo sa Colossus 3:1. Tagalog, Marina, basahin mo. Kung talaga nga ikay namatay kay Kristo Jesus, kung ikaw ay sumusunod kay Kristo Jesus, isipin mo ang mga bagay kung saan siya naroroon. Nasaan ba si Kristo Jesus? Nakaupo sa kanan ng Ama. 3:1. Sabi.
Yes. Ay. Dala. Users. Galatians. 3:1. Sabi. Okay. Kung kayo ngay muling binuhay, nakalakip ni Kristo, Yan yung born again. Muling binuhay kay Kristo. Yan yung born again. Binuhay kay Kristo. Ha? ay hanapin ninyo. Oh, ano sabi? Hanapin ninyo magkabahay dito? Hanapin ninyo magkano? Hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, Mga bagay na sa taas. Tuloy. na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yun, nasabi sa inyo. Yan ang spiritual life. Sincere follower of Christ is seeking a promotion of the kingdom of righteousness and glory of the divine master. Hinahanap nyo kapurihan ng tao na maganda kotse mo, maganda yung baro mo, nakatapos ka sa pag-aaral, o nag-graduate yung anak mo sa college, maganda ho yun. Pero hayaan mo silang hangaan kahit hindi yun ang ipapasindayaw mo. Because it's next na yan, kakayabangan na yan, next yan, kayabangan. Hindi naman tinatanong may bahay ka, sabi mo, baka may bahay din ako. Hindi naman tinatanong. Mas maganda pagtanong mo, sabihin mo, yan. Sabi ng tagapagligtas ko, in my father's house there are many mansions. Kaya I'm working on it. Ganun kasimple yan. Okay. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Ito na. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Eh, sinasabi ko noon, kung bago pa lang kayo, magkaroon ng magandang feng shui. Libre yun. Magkikita ko natin. Mahayag na yan. Sapagkat ang araw ang magsasaysay. Araw. Hindi oras. Araw. Sapagkat sa pamagitan ng apoy inihahayag. At ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yan. Ano ang ipinatagod doon sa foundation? Gintong pag-ibig, huwag na kahoy, marupok na kahoy, sulit na bato, kung anong uri. Kaya, sa batas ni Kristo, sabi ko sa iyo, kung magkukunwari ka, bumalik ka lang doon sa ribulto. Saka mo, ganun yan. Sa Christ Foundation, kasi kung nais ko lang malaman, sa lumang tipang, cars ang naiwan niya. Despite the cars, this earth is a grand historic memorial of the original idea of humanity. And a prophecy likewise of a glory be recovered. Kaya mag-isip-isip ka. Walang tatagal sa mundong ito. Una-unahan lang yan sa kabao. Una-unahan lang yan sa kabao. Kaya habang may panahon ka, mag-isip ka ng respeto sa Diyos. Kung gusto ka respetuhin, mag-respeto ka sa Diyos. Dahil sa pagpantay ng paa mo, tapos na lahat. Basahin ko muna yun nandiyan sa akin. Ayan po mga kapatid na nagsisipagpanood sa atin ngayon. Isa pong malaking pasasalamat sa lahat. Sina Brenda Abellaneda, Benjamin Eligado, Hilaria Eligado, Elvie Duldulauchong, Marina Signy, Liza Bailen, Big Boy Villafuerte, Joe Verhel C. Padilla, Pastor yan. Bata ni Richie Albansis, Nasa Riyadh yan. Pedeliza Pira, Vermalin Hong Grace Kong. Loyola, Lorena Elasis Pangasinan, Ilyasos. Eliasos Cancino. Ating ayan po. Okay, so, yun nandito sa akin, ganun din. Basahin ko lang yung mga nakasulat. Happy Sunday everyone, God bless.
Sabi ni Brenda, si Mark Sidney, good morning to all of us. LB Dodolotro, happy Sunday everyone. God bless. Lisa Baileng, happy Sunday to all brethren. God bless us all. Pastor Belher, Joe Belher sa sa Ipel, si Google, sa Pangga. Blessed Sunday. Brenda Agdamidan, LB Dodolotro are watching with you. Mark Sidney, Marina Sidney. At yung mga nandyan po sa ating Facebook, purihin po ang Diyos at patuloy po tayong manambahan. So, bukas po ng umaga, marupatin, biyabiyahin po kami ng Vancouver. Ang flight namin alas 6:15 ng umaga. So, alas kami rito ng bahay, alas 4 siguro para maayos. At sa Friday, tulad ng sinabi ko, baka sakaling magkaroon ka na mabigyan tayo ng pagkakataon na magkahanap ng isang lugar na kung saan makapagpuri tayo sa Diyos. Yun, maglalagyan ako, at least sa Vancouver na yan. Yun, at saka sa linggo naman, ganun din. Balik kami ng Lunes. Lunes din balik namin eh. Lunes din na umaga. Kaya, yeah, noon time. So, darating tayo rito ng alas 2 din ng hapon dito sa dito. Kaya muli sa araw na ito, tayong lahat ay tumayo sa harap natin ng panalangin. Lagi natin iisipin na ang tulay na puso may rest in the Lord, but our hands work for Him. Para hindi magulmehanan ng puso, ang bagay na hindi mo naintindihan sa Kanya, ipaabayan mo sa Kanya. Yan, ipaabayan mo, subalit huwag kang hihinto sa paggawa. Obligasyon yan. Na asikasuhin mo yung spiritual life mo. Huwag mong iasa sa ibang tao, at lalong huwag mong iasa doon sa ribulto. Siyempre sa mga. Ama namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa iyong bendisyon, sa pangangaral na aming napakinggan sa inyo. Purihin po yung dakilang pangalan ng Ama. Nawa po sa mga oras na aming ipinatulog sa inyo, maiiwan po ang iyong mga salita sa aming puso at isipan upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan at makita namin secured ang aming kaligtasan sa inyo, na maintindihan namin ang bawat isa na responsibilidad. Kami ay may responsibilidad sa inyo, Ama, na katulad din po ninyo, may responsibilidad din sa amin. Hindi niya kami pinabayaan sa mundong magulo, hindi niya kami pinabayaan sa mga mangyayari aksidente o anuman. Bagkos ang iyong mga kamay, lagi nakikingat sa amin. We thank you, Father, for all those things. We thank you, Father, for giving us the providence sa bahay namin, sa trabaho namin, sa lupa namin, maging man sa mga mahal namin sa buhay. Sa iyong mga kamay po, patuloy kami umaasa ng bendisyon. Patuloy po kayo magligtas naman ng mga kaluluwang naliligaw. Dahil alam ko, mahal mo rin sila. Kaya nawa, Ama, sa kahabagan ninyo, maisipan nilang magdesisyon na sumunod sa inyo. Muli, maraming salamat po. In Jesus' name we pray and we say, Amen. We thank you. Praise the Lord. I'll see you next Friday.